Reddit story from Quebico. Ako ba yung gago kung ayaw kong i-shoulder ang tutuluyan ng kamag-anak ng ex-husband ko? My daughter is now turning 1 and sabay na rin ang binyag para tipid and para minus na ang stress sa pagplan ng party. So eto na nga. Dahil nagkakanvas ako ng mga gastusin, inas ko yung ex-husband ko, tawagin natin siyang Louie, kung ilan ba attend sa side niya ng mga ninong at kung pupunta ba ang family niya. So nagbigay siya sa akin ng list na 15 katao ang in-invite niya. Louie's family and friends na magiging ninong ng anak ko is like 8 hours away from us. So matik need nila matutuluyan kasi may matandaan bata silang kasama. Ako naman, since di naman talaga sila taga dito naghanap ako ng matutuluyan nila. I found cheap place na bed and breakfast type siya and good for 15 people, 10,000 na. Not bad diba? And then, sabi niya, dapat daw kami, which is ako lang cause he's unemployed, ang gagasto sa tutuluyan nila kasi kami daw yung pupuntahan. Nakakahiya daw sa mga bisita niya na malayo ang binyahe. Like may ganun ba talaga? First, wala na ako budget for that. Venue, photographer, catering, damit ng anak ko, cake pa. Ako lahat. Ang gagawin lang pala nila doon kakain lang. Ano ba sila royal family? Sabihin na natin, may ambag siya, 10,000 na lang to be honest kasi nagastos yung 5,000 sa other needs ni baby, pero compare sa akin na ako lahat nagplan, nakipag-usap, nag-canvas, sobrang parang nakakaloko lang. Sinabi ko sa kanya na wala na akong budget para sa tutuluyan nila, sinabi ba naman wala daw ba akong pake? To be honest, kasi hiwalay naman na kami. And if they really want to see my daughter, mag-effort sila, alam nilang malayo sila sana expected nila na mapapagasto sila. Kaya ako ba yung gago if ayaw ko talagang ako ang magbayad ng tutuluyan nila? Edit, di sila pwede sa bahay kasi galit ang family ko kay Louie because of what he did to me. Nag-cheat lang naman siya, pero since this is my daughter's birthday they don't have choice but to be civil. Comment, di ka gago. Buti pa nga in-invite mo pa pati pamilya and friends niya. Opis response. Ito pa nakakaloka kasi gusto niya ako pa ang mag-invite sa atin niya para sure daw pumunta. Kasi pag siya daw mag-invite di daw dadating yun. Bahala siya di ko invite, ano ba yun, artista kailangan pilitin. Kung ayaw di wag. No need to invite people na need pang pilitin. Anak ko ang bida dito, hindi siya. Another comment, di ka gago at yes, eto na yung validation na hinahanap mo. Tama ka sa decision na hiwalayan siya. He's lucky na in-invite mo pa siya but I guess requirement pa rin ng church yun. Opis response, yep. Sabi ng parents ko nga wag na papuntahin pero ayoko rin kasi tanggalan siya ng karapatan sa anak niya. Do gago talaga siya sa ginawa niya sa akin. He's a good father naman. Broke nga lang. Haha. Thanks for the validation. Kung nakarelate ka sa storya ng ating bida o kung nagustuhan mo ang ating short story today, maari lamang na paki-like, share and subscribe sa Kwento Filipino TikTok and YouTube para updated kayo sa mga bagong posts. Maraming salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa muli!